Talaga ba, Michael? Nagparamdam siya sa'yo? Ibiniling ka niya sa akin, Josa. May malayo daw siyang pupuntahan. Talaga? Ano pag sabi niya sa'yo, Mike? May lakad ako eh. Ibibiling ko sana sa'yo si Josa. Bakit sa akin? Nasaan si Lynette? Hindi sila ayos ng labi-dubs ko eh. Oh? May tampuhan. Sana hihingin ko sa'yo bro, pabor eh. Sana gawan mo ng paraan na magkaayos sila. Oh. Kasi nadadama yung anak-anakan natin, si Annalyn eh. Doon sa tampuhan nila kawawa naman, bro. Parang sa tono ng pananalita mo, parang malayo-layo yung pupunta mo, ah. Oo, malayo. Tatagalan ako doon. Bantayan daw kita. Na wala na daw magbabantay sa'yo eh. Dahil magkaaway daw kayo ni Lynette. Gusto niya sana magkaayos kayo. Nagluloko mo ba ako, Michael? Talaga ba? Na yun yung binili niya? Gusto niya magkabati kami ni Lynette? Oo, Josa. Hindi ako para mag-imbento ng kwento. Yun talaga sinabi ni Cromwell sa akin. Sa dami ba naman ang bini niya? Talagang binili niya pa kami ni Lynette? Siguro dahil alam niya na importante si Lynette sa'yo. Na kapag nawala siya, si Lynette lang yung matitirang pamilya mo. Alam mo, ayaw ni Cromwell mag-isa ka na may galit sa best friend mo. Kaya gusto niya magkaayos kayo. Alam mo ba? Nagparamdam din si Cromwell sa akin. Na naginip ako nung inooperahan siya. Pero alam ko yun eh. Alam ko yun. Nagpapaalam na siya sa akin. Ang sabi niya, hindi daw siya mawawala sa puso at isipan ko. Lagi daw siya nasa alaala ko. Oo naman. Pero kasi Michael, miss na miss ko na si Cromwell. Miss na miss ko na. Alam mo yun, iba pa rin kasi talaga pag kasama ko siya, pag kumakain kami, pag nag-aasaran kami, pag kinukurot ko siya. Tapos, may kaya ka ba akong matulog? Iba kasi yun eh. Tapos yung pagising ko, nandiyan lang siya sa tabi ko. Alam kong hindi naman talaga siya mawawala sa puso't isipan ko, Michael. Pero kasi, alaala na lang yun. Iniwan pa rin niya ako mag-isa. Ang hirap-hirap nito, Michael. Hindi ko ito kaya.
Wala talaga. Kahit anong pilit kong isingit ang pangalan mo. Sa usapan namin, galit talaga siya sa'yo. Matindi galit sa'yo ng kaibigan mo eh. Pero hayaan mo, babalik ako mamaya at susubukan kong pag-ayusin kayo ulit. Chang, handa na po si Cromwell. Paano pa ako babawi kay Diyosa? Ako ba? Ano ba ang ginawa ko sa iyo noon para makabawi? Hindi po kayo umalis kahit pinagtabuyan ko po kayo. Yun din ang gawin mo. Kahit magsalita pa siya ng pinakamasasakit, tanggapin mo. Alam mo naman ang pinanggagalingan niya eh. Alam mo kung gaano kasakit ang nararamdaman niya. Lynette, magkaibigan kayo. Alam mo, naniniwala ako darating ang araw. Maaalala niya lahat ng pinagsamahan niyo. Kung gaano ninyo kamahal ang isa't isa. Ano siya? Galit po siya sa akin. Ganun ka rin naman sa akin noon, di ba? Pero nagpapigil ba ako? Hindi ba kahit ang ganun mo, kahit na ipagtabuyan mo ako, naroon pa rin ako. Yan ang gawin mo sa kanya. Kahit mainis siya, kahit saktan ka niya, isipin mo lang, andun ka lang. Huwag mo siyang iiwanan. Tandaan mo to. Matapos ang lahat ng ito, kapag nagbayad na ang kailangan magbayad, kapag nakamit na ni Cromwell ang hustisya, isa lang ang maaalala ni Diyosa. Katulad mo din, nandun ka lang para sa kanya. Katulad ng nandun ako para sa'yo. Lynette, siya ba? Walang kikilos ng masama. Hold up to! Baba! Baba! Baka naman pwedeng palampasin mo muna kami. Mukha ba akong makikipagbiroan dito? Tayo! Tayo! Hilaw ng panangga! Ay! Ano ba? Ano ba? Lynette! Tumakas ka na! Bitawan mo! Tumakas ka na!
Oo, Diyosa. Siya nga. Lynette, Diyosa. Alabas lang ako. Gumising ka! Gumising ka! Gumising ka! Gumising ka! Demonyo ka! Hayop ka! Demonyo yan! Pinakaingin ang asawa ko! Gumising ka dyan! Demonyo ko! Ma'am, hindi po masamang tao ang asawa ko. Pinatay niya ang asawa ko! Yung kaisa-isang taong nagmamahal sa akin, pinatay ng demonyo ang asawa mo! Lumapit lang po sa patalimang asawa ko, ma'am. Sana po mapatawad niyo na po siya, ma'am. Kawawa pa yung mga anak namin pag nakulong siya. Kawawa yung mga anak niya! Buti nga kayo nagkaanak pa eh! Kami ng asawa ko, hindi kami nagkaanak! Pinatay ng asawa mo ang asawa ko! Wala akong pakialam sa mga anak mo! Dapat sa asawa mo mamatay! Ma'am, naging kriminal lang po ang asawa ko para sa mga anak namin, ma'am. Anong dapat sa asawa mo? Mamatay yan! Hayop yan! Demonyo yan! Kaya mamatay yan! Mamatay ka din! Sama ka ng asawa ko! Mamatay ka din! Iniwan ko na lang si Diyos at Lynette, no? Hindi ko kayang makita yung tao na yun. Ako ano pa magawa ko doon sa hold-upper na yun. Hindi na dapat binuhay yung tao na yun, eh. Alam mo ba, anak? Nung una ko nakita yan si Cromwell, siya unang lumapit sa akin at nagpakilala. Tapos, inayahan niya ako makipag-inuman agad. Gusto daw niya makilala yung taong nanliligaw sa nanay mo. Nakakatawa nga kasi. Akala mo kung sino ang lakas na uminom? Isang bote lang. Lasing na agad. Yung ninong ko may kayabangan din, no? Yabang po talaga yung si Ninong. Pero ubod po ng bait yun. Oo naman. Hindi ko nga po makakalimutan yung unang beses po namin magkakilala eh. Halika kang bata ka! Ha? Ano yan? Ano yan? Yan yung sukli ko, ano? Alam mo, ikaw batang-bata ka pa, magnanakaw ka na! Sige, huwag ka na mag-alala. Hindi ko pakukulong yan. Hindi na rin kita sisingili sa mga kinuha mo. Magkano ba ang kailangan nyo lahat-lahat para dyan sa gamot na yan? Mga 7K daw po. 7K. Alam mo, buti na lang malambot ang puso ko sa mga bata eh. Sige, okay na yan. Sagot ko na yan. Talaga po? Maraming salamat po. Ang bait po niya, isipin niyo. Kesa ipakulong niya po ako, tinulungan niya pa kami. Ganun po si Ninong eh. Mas nakikita niya po yung mabuti sa tao kaysa po yung mga naging kasalanan niya. Kaya hindi ko po talaga siya makakalimutan. Grabe po yung tulong niya sa amin. Kaya lang po, hindi ko man lang siya natulungan pabalik. Tigilan mo na yan. Hindi mo kailangan sisihin yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado.
May kasalanan po talaga ako kay Ninong eh. Anong kasalanan ibig mo sabihin? Isa po kasi ako dun sa... Nag-opera po dun sa hold-upper na nakabaril po kay Ninong. Isa po ako sa dahilan kung bakit buhay pa po siya. Akala ng hold-upper na yan. Tapos na kami. Hindi Josa! pa kami tapos. Magtutulog Josa! kaming dalawa. Josa, sandali! Hindi ako papayag. Josa! Ninette, ano nangyari? Si Josa kasi galit na galit dun sa hold-upper. Muntik na nga niyang maagaw yung baril ng pulis eh. Anak, uwi na ako ha. Kita tayo mamaya. Ingat ka po, Nay. Sige. Thank you. Zoe, Hi, Tita. I saw you with Annalyn last night. Nakita ko kung paano kang humingi ng tawad kay Annalyn. And I commend you for that. Yun lang naman ang gusto ko dito sa hospital ko eh. Na magkaroon ng harmonious relationship lahat ng nagtatrabaho dito. So, Tita, dapat si Annalyn kinakausap mo. Kasi sa kanya lang naman nanggagaling yung mga issues dito sa Apex eh. Really? Hindi yan ang nakakarating sa akin. Sabi nila, ikaw daw laging nag-uumpisa. Not Annalyn. Who told you that? Si Annalyn? I'm not going to tell you my source. But like I said, maganda yung ginawa mo kagabi. So just continue doing it. And we won't have any problems. Of course, Tita. Always my best foot forward.